Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, viral ngayon, just in. Grabe matindi to, Senator Raffy Tulfo. Bumwelta sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Yan mga karibin natin ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Malinis sa treasury, malinis sa accounting. Heck, then kung ganon, malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na. Anong kinalaman noon? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sinabi po ni Pangulong Ani, Pangulo. Bura. Sinabi po ni Senator Tulfo, ang mga katagang, antindi po ng mga tinura na yan ni Senator Tulfo. Pag-usapan din po natin, ito pong, ano pa ba pag-usapan natin? Ito pong tungkol po sa balik atake na naman ng China. Ito pong mga nabigo, no? Yung mga BBM trolls, vloggers na nabigo po na sa kanilang pangarap na iugnay sa pulburon issue itong si Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, no? Balik na naman sila sa pro-China at balik na naman po sila sa pangangantsaw, no? Ito problema no? Kinukumpara po nila yung mga ginagawa ni Pangulong Marcos sa ginawa ni Pangulong Duterte. Alam niyo po, ipagmalaki niyo na lang. Kung meron po kayong nakikitang karapat dapat ipagmalaki, no? Sa mga nagawa ni Pangulong Marcos, pagmalaki niyo na lang po kasi kung ikukumpara niyo po, unfair po para kay Pangulong Marcos. Sa totoo lang po na ikumpara yung mga ginawa ni Pangulong Duterte kasi mahirap pong pantayan, no? Yung mga nagawa po ni Pangulong Duterte. Yan po mga paglilingkod natin. Siyempre, number 1 si Sara, kulelat po si Tambaluslos. Kahit na ano pong gawin nilang paninira, talagang hindi po aabot si Tambi. No? Yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. O, sa bayan po tayong napapanood. Okay, pag-usapan po natin. Alam nyo po, ako, ito una ko nakita no? Ito po una ko nakita. Yung sinabi ni Raffy Tulfo, ang karagatan natin sa West Philippine Sea, natin ay papayag tayong sasakupin na rin nila. Wala akong ideya, no? Kung ano yung nasa kalsada na natin, yung meron, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin, baka yung mga kalsadang ginagawa. Akala ko literal na kalsada. Yung pala yung jeep, no? Yung mag-i-import daw tayo ng mga imported na e-jeepney. Yung mga modern jeep na i-importin po natin sa China. Yung pala yung tinututulan ni Raffy Tulfo, no? Pananakop. Kung ganyan po yung pananaw, kung ganun po na nasakop na po yung kalsada, aamin na po ako, nasakop na po yung kusina namin. Panay made in China. Panay made in China. Hindi natin pinagtatawanan si Raffy Tulfo. May valid point po siya, no? Kaya lang, grabe naman yung term, pananakop ng kalsada, no? Samantalang, ang gusto lang naman pala niya, bumili po tayo ng mga Egypt mula po sa mga local manufacturer. Kinukumbinsi niya yung gobyerno, yung pamahalaan na wag na sa China kasi yan po ay So mga karibin natin, parang lumalabas po dito tangkilikin yung sariling atin, no, mga ka-review. Kasi oo nga naman, no, yung iba pong, di ba, habang binabanatan po natin yung China, no, kasi hindi lang naman China ang bumabanat sa atin bumabanat na rin po tayo ngayon sa China. Kasi di ba nga lumalaban na po yung gobyerno diyan sa West Philippine Sea para hindi maangkin. Ngayon, kung may ganyang tensyon, mga karibidyo natin, no? Diyan sa West Philippine Sea,
Tapos kukuha pala tayo ng mga Egypt, mga karibid dyan sa China. No? Parang sinusuportahan pa natin na lumakas yung China. 'Di ba? Kasi once po na bumili tayo, 'di ba? Ng mga additional po 'yun sa magiging kita nila. Pag kumita po sila, posibleng gamitin po nila yung pera sa kanilang pagpupundar ng kanilang mga armed forces, 'di ba? Oo, 'di ba? Pero parang ginigisa mo na rin yung sarili mo sa sarili mong mantika. 'Di ba? May point din naman si Senator Rapi Tulfo. Natangkilikin muna natin yung sarili natin. Bakit ba ayaw nyo ng Bakit ba ayaw nyo ng gawang Pinoy, 'di ba? Subukan. Kung okay naman, di okay, 'di ba? Yung sinasabi nga ng iba, yung mga made in China, talagang, 'di ba? Talagang mga patapon din 'di ba? Para mga surplus lang yata 'to. Binabagsak sa atin, tuwang-tuwa naman tayo. Pero hindi natin alam na malaki po yung tulong niyan sa ekonomiya nila. 'Di ba? Pag malago ang ekonomiya, malaki po ang kwarta. Pag marami po silang kwarta, mga karibin natin, pwede lang gamitin yung pondo, no? Para gamitin sa kanilang armed forces. Modernization, di ba? Modernize na nga sila para futuristic na. Di ba? Yan, opinion lang po yan. Kayo mga karibin natin, ano ang iyong opinion yan, ha? Ayon nga dito sa SMNI, no? Nangangamoy korupsyon daw ayon kay Tulfo. Nangangamoy korupsyon ayon kay Senator Rafi Tulfo ang planong pag-import ng modern jeepney mula sa China. Ako naman po, sang-ayon ako diyan. Kita niyo naman, ha. Paminsan-minsan sinasang-ayunan ni Rafi Tulfo. Ang imported China jeep daw ay cost 2.6 to 2.9 million per unit. No? Itong gustong ipalit, itong mga kaawa-awa nating jeepney driver na gustong ipalit, no? Itong mga modern jeepney na to ay nagkakahalaga po to ng 2.6 at 2.9 million pesos. Samantalang kung tayo po ay bibili sa local manufacturers, local companies katulad ng Saraw at Francisco Motors, kaya po makabili ng mga jeepney driver sa halagang 900 to 985. Wala pa po sa kalahati. Sino pong hindi maganda po yan, no? Sino pong magsabi na pangit po yan? Kaya lang, ito nga po, no? So makakatipid daw yung gobyerno na 1.7 per unit. Maganda naman po, nakita ko kasi formang jeep pa rin. Yung, kumbaga, yung iconic na forma ng jeep, ay naroon pa. Kung yung, ang alam kong pinagbabatayan lang naman, yung makina, na kinakailangan nakapasa sa standard kung anong makina yan. Pasensya na kayo, wala akong alam sa mga sasakyan, no? Maganda nga yan sinasabi. Alam niyo po, magaganda po mga sinasabi ng mga senador Kaya lang po, Senator Rapi Tulfo, ito po ang sa akin no? Naisip niyo yan, di ba? Naisip po ninyo yan. Naisip niyo pa na parang may corruption na magaganap kung mag-import sa China. Kasi po, sa totoo lang, ang mga imported po sa China, di ba karaniwan mas mura kaysa sa locally produced? Real talk po yan. Mas mura pa yung mga galing sa China. Ito lang po yung mas mahal lang galing sa China. Yung jeep, baka may katotohanan po yan. Una po, no? Kung nangangamoy korupsyon, Rapi Tulfo, andalas niyo pong manawagan ng investigasyon. Di po ba? Bakit hindi niyo po imbestigahan yan kung nangangamoy korupsyon? Ikalawa po, ano pong gagawin ninyo? Makikiusap lang po ba kayo? Senador po kayo Ang mga nakikiusap lang po yung mga vlogger, yung mga pangkaraniwang mamamayan kasi wala kaming power Kayo po, may nakikita magandang solusyon. Lagi nga ako nakakontra sa inyo dahil lang sinasabi natin na kayo po ay nag-grandstanding lang. Patunayan po ninyo na hindi kayo pang hanggang grandstanding lang. Kasi po, kung yan po ay mananatiling hanggang sa dyaryo lang. Di ba? Di ba sinabihan na po kayo ni VP Sara dyan? Nung kayo po ay nagpo-propose na tanggalin yung PTA contribution? Ano po sinabi ni VP Sara? Bakit hindi nyo po isabatas na tayo po yung mga e-jeepney natin instead na galing sa China, meron naman palang local manufacturer
Eh dito na lang po bilhin. Yun po yung problema, yung pagkakaiba, yung action eh. Ang dami nyo na po nasabi, magaganda po lahat yan. Yan po ang problema ko sa mga senador. Kung napanood nyo yung topic ko kagabi, ang ganda rin na sinabi ni Senator Amy, di ba? At saka ni Jinggoy, na masama yung labag sa konstitusyon. Yung pagbabayad sa... Ganito lang po ito, opinion lang mga karibin natin, no? Dito po kasi sa atin, mga karibin natin, talagang numbers game po talaga ang labanan. O for example na lang, paimbestigahan or something na i-propose ni kung sino mang senador, kahit hindi po si Senator Idol Rapi Tulfo, di ba? O let's say na lang, ibang senador po yung nag-propose. Kaso nga lang po mga karibin natin, dahil nga po gusto ng gobyernong ito, na talagang sa China po tayo kumuha ng mga Egypt, mga ka-review, kung nag-iisa ka lang din naman, diba? Pero at least nagsalita ka. Yun lang yung maganda kasi nagsalita ka para sa taong bayan, no? Pero numbers game po talaga dito ang nangyayari, no? Kung marami kang kaalyansa, kung marami kang kasabwat, kung marami kang kasabwat, diba? Oh. Kahit tama pa yung nagpo-propose, mga karibin natin, pag marami kang kasabwat dyan sa ating gobyerno, both House of Representative at Senate, ganun din mga karibin natin eh. Diba? Sila pa rin ang magwawagi. Ang maganda nga lang dyan, mga ka-review, kasi you did your part, di ba? Ginawa mo yung parte mo. Nagsalita ka para sa taong bayan. At least nalaman ng taong bayan kung ano. Kung sino at ano ka talaga. Para naman dun sa mga kasabwat, alams na, di ba? Pero ganun pa rin. Paulit-ulit lang mga ka-review natin. Alam naman natin na ganyan talagang ginagawa nila. Pero sa susunod na eleksyon, ganun rin. Nananalo pa rin eh. Isipin nyo na lang si Rizon Teveros, di ba? O alam nang may katiwalian na ginawa sa sa PhilHealth. Pero bawat eleksyon, nananalo po. Yan mga ka-review natin, hindi natin malaman kung bakit. Pero yan talaga ang katotohanan. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? Right? I-comment lang po sa comment section para alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. Maraming salamat.